sa mga nakikinig at nanonood sa atin, ano-ano po ulit itong mga kalsadang ito na ngayon kapag may nakitang e-bike, huli na sila? Opo, ganito po 'yan. Kung matatandaan po ninyo nung last December, yun nga po yung nabanggit namin, binigyan po namin sila ng 30 days which is ang implementation po ngayon January 2. Pero initially po, kung mapapansin po ninyo, yung nilabas po namin na PR regarding dito, uunahin po namin yung major roads po ng Metro Manila, which is number one, yun hong EDSA, simula ho Pasay hanggang hong Monumento. Pangalawa po yung C5 Road. Pangatlo po yung Roas Boulevard. Pang-apat po yung Quirino Avenue to Magallanes sa may South Luzon Expressway. Magkabila po yan. So, yan po yung mga pangunahing kalsada na apparently tinatakbuhan po ng mga kababayan natin na may e-trike, e-bike. Kung matatandaan po ninyo, Manong Ted, nung Pasko may nag-viral ho na photo na isang four-wheel na e-bike tumatakbo po sa gitna ho ng EDSA, naka-counterflow pa. So, yung mga ganyang bagay po talaga ay mga pinagbabawal. Kaya Oo. po, ngayon po yung simula ng paghihigpit po namin. Okay, so major roads muna ang simula ngayong January 2. Pero paano po ang mangyayari exactly ngayon kapag may nakita talagang titikitan po itong mga ito? Kasi 'di ba meron kasi mga driver niyang mga e-trike at e-bike na 'yan. Lalo pa dun sa mga loob, kung sa loob lang ng subdivision gagamitin or kung sa labas ng mga kalsada nila. Hindi naman po ito wala silang mga lisensya. Paano po ang magiging paghuli natin dito sa kanila? Ano mismo ang Okay. violation nila? Okay, ganito po no. Kasi yung ginagamit legal basis po namin dito, yung 4136, RA 4136 at saka ho yung Joint Administrative Order 2014 ng MMDA na bawal po talaga sila sa mga major national highways. So ngayon po, pag nakita, una sabi ko nga sa mga enforcer natin, gabayan pa rin na maitabi nila, maialis sila doon sa national, yung major roads. Pero yung mga matitigas ang ulo na yun nga, nagka-counterflow pa, hulihin na yan. Pagka hinuli po namin yan, yung iba naman may lisensya, yung iba naman at wala talaga silang lisensya, ay mai-impound po yan. Yun, at least malinaw po ngayon. Oo. So yung may Oo. lisensya, titikitan. Ang walang lisensya na nagdadrive ng e-bike kapag dumaan do Mm. sa mga major roads na nabanggit nyo, impounded automatic yung kotse. Ay, yung kotse, yung pong Opo, e-bike. Mhm. opo. Pero hangga't maaari, sinabi ko nga po sa kanila, yung mga kababayan natin, i-guide ninyo, tulungan ninyo kung may pagkakataon silang umalis doon, pumunta sila sa inner roads, pumunta sila sa inner roads kasi marami naman silang madadaanan. Pero kung yung mga pasaway po, ayaw po talaga nilang matigas ang ulo, i-insist po nila yung gusto nila, kagaya nga po yung nag-viral video, naka-counterflow pa sa EDSA, ay yun po ay dapat ini-impound. Sino ho mag-i-impound, sir? Sinong agency po ang may impounding facility? Kami po, meron din po kami sa LTO, sir. Okay, kung LTO po, Ah, ASEC, magkano ang multa dyan? Magkano po ang babayaran para matubos yung e-bike? Opo, may list po kami, Sir Manong Ted. Yun nga lang po, yung hindi ko ano ngayon yung list kasi ako, nagtumabi lang po ako, nagdadrive po ako eh. Ay, Opo, so, Oo, ASEC. nasa, Naku, opo, pasensya opo. na ASEC. Sorry. Oo. Opo,